Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Arito na nga ang ating pakabangan ngayong Biyernes sa abot kamay na pangarap. Dumalaw naman itong si Lynette dito sa Apex Hospital at sakto naman na nasalubong ni Lynette itong si Giselle. At dito na sinabi ni Giselle dito kay Lynette na may bago daw silang nakuhang ebidensya na magdidiin na nga dito kay Moira. At maya-maya, speaking of Moira, dito naman na biglang dumating itong si Moira at nagkasagupaan na naman at asaran itong si Moira at ito ngang si Lynette. At hindi nagtagal ay dito na dumating itong si Zoe at pinagsabihan ni Giselle na ilabas itong kanyang ina na si Moira dahil bawal daw ito pakalat-kalat dito sa Apex Hospital. At dito nakiramdam itong si Moira na umalis na itong si Giselle at itong si Lynette. Subalit nakiusap itong si Moira dito sa nurse na kanyang sinuhulan na pwede daw siyang tulungan upang makapasok sa kwarto dito ni Don Pepe. At muntik-muntikan na rin na mapahamak itong si Don Pepe dahil sa ginawa ni Moira. Buti na lamang ay bigla naman na sinabi ng nurse nang tumulong sa kanya na bilis-bilisan dahil parating na daw itong si Lynette. Baka maabutan pa itong si Moira at dahil sa pagmamadali nga ni Moira ay nahulog itong kanyang porch dito sa kanyang damit. At dito na nagtaka itong si Lynette na sinabi ng nurse na ito na kung bakit naka-off daw itong alarm emergency kung may mangyaring masama dito kay Don Pepe. At isa lamang naisip dito ni Lynette. Lalo pa may nakita siyang ebidensya na nahulog nga dito sa kwarto ni Don Pepe. At dito niya na ipinakita dito kina Giselle at RJ at sinabi niya na walang duda pumasok itong si Moira doon sa kwarto ni Don Pepe. At dahil dito mas pinahigpit pa ang pagbabantay dito kay Don Pepe na kahit sino ay bawal pumasok. At nang tangkain ni Zoe na dalawin itong kanyang lolo ay dito naman na pinigilan ni RJ na bawal daw siyang pumasok sa kwarto dito ni Don Pepe. At nagtataka itong si Zoe dahil sa ngayon ay mayroon na nga silang nakuhang ebidensya na hindi alam ni Moira. At gugulatin na lamang ito na dadamputin na nga siya ng mga pulis. At dito naman na tumawag itong si Moira kay Nerissa at nangumusta itong si Nerissa kung kumusta daw itong si Don Pepe. At ibinalita nga dito ni Moira na still kumatos pa daw at save pa rin ang kanilang sikreto. At dito naman na sinabi ni Nerissa kay Moira na kung bakit damay siya. Dahil tinulungan daw ni Nerissa itong sila Moira at ito na nga yung sasakyan. Kaya kung babagsak man daw itong sina Moira at Zoe sigurado damay din daw itong si Nerissa. Kaya kinabahan naman siya ito. At nagulat ng gusto itong si Nerissa nang biglang may mga pulis na dumating at inabangan siya at kasama itong si Giselle. At dito na nga na sinabi ni Nerissa na kung ano daw ang pakay ng mga pulis at kung bakit dadamputin siya. At dito naman na sinabi ni Giselle sa kanya na walang duda dahil siya ang nakita na may-ari ng sasakyan na ginamit sa pagkidnap dito nga kay Don Pepe. At damay talaga siya dito at hindi na nga nakapagsalita pa itong si Nerissa at sinabi niya na hindi daw siya itong driver nung kinidnap itong si Don Pepe dahil hiniram daw itong kanyang kotse. At mapipilitan naman na magsalita itong si Nerissa dahil pinipiga na nga siya ng husto ngayon ni Giselle na magsabi kung sino ang kanyang mga kasabwat kung ayaw niyang mabulok sa kulungan. Samantala, nagkakagulo naman itong pagsama ni Giselle at Justin dito kina Lynette at Annalyn na kumain sa labas dahil sa inihandang pasabog dito ni Moira sa kanila. Yan ang ating pakatutukan bukas.